Yo, what is up mga kaulo, Luzon, Visayas, Mindanao, it's your boy Elmo, kumusta po kayong lahat? Yo mga kaulo, usapang basketball at sports tayo mga kaulo. Yo mga kaulo, kagabi nga, nag-champion ang Token Tech. Syempre, congratulations sa tropang Giga sa pagkakapanalo sa PBA, no? Kagabi. So ito pag-uusapan natin mga kaulo, no? Bakit nga ba natalo ang Ginebra? Yo mga kaulo, disclaimer po. Ako po ay hindi naglalaro as professional basketball or sa professional basketball league at hindi rin po ako nagre-referee sa mga professional basketball league. Pero ako po ay naglalaro ng basketball, nanonood, nakasuporta sa PBA, NBA at nagko-coach din po ako ng isang team dito sa lugar namin, okay? So ito po mga kaulo, bakit nga ba natalo ang Barangay Ginebra? Unang-una, mas yung puso na kagustuhan ng Token Tech, mas gusto nilang makuha ang kampyonato. Bakit ko nasabi mga kaulo? Yung eagerness ng mga player na kumuha ng mga rebound, kumuha ng mga screen, kumuha ng bola, habuli ng bola, dumipensa ng mas matindi. Nakita nyo naman kung gaano kapagod ni RHJ kagabi and talagang yung mga locals ay nag-step in para makuha yung kampyonato. Hindi ba? O, pangalawa, sobrang daming error ng Ginebra at parang ayaw na tumira sa dulo. Nung nag-overtime pa, kung hindi pa na-shoot ni Brownlee yun, talagang wala na. Hindi ba? Nagkapuso, nagkabuhay ulit. Overtime, 79 dahil sa 3 points ni Justin Brownlee na nagbigay talaga ng kinang na naman para mag-spark ulit ang Barangay Ginebra. Diba? To think na yung tao, meron pang thumb injury. Pero hindi po yun excuses. Pero isang factor din po yun kung bakit hindi masyadong makakilos at maka 100% nagalaw si Justin Brownlee sa mga gusto niyang gawin is because masakit pa yung thumb niya. Kung makikita nyo naman, nangingitim pa yung daliri at talagang namamaga pa. Pero gaya ng sabi ko, no excuses mga kaulo. Basketball yan, Game 7 Finals. Diba? O, pangatlo mga kaulo, yung mga box out ng Ginebra, wala dun, wala in place. Sabog-sabog, kalat-kalat. Kaya ang bola palaging napupunta sa Token Tech. Kahit nung Game 6, mga kaulo, yung dalawang free throw ni RHJ sumablay. Siya pa ang nakakuha. Imbis na box out sana ng maayos at nakuha ng Ginebra, ball possession nila, may pag-asa pang makuha na nila yung kampyonato nung Game 6 pa lang. 'Di ba? Sablay na dalawang free throw tapos siya pa ang naka-rebound. Masakit 'yun, 'di ba, mga kaulo? Oh. Kaya maraming factor kung bakit din natalo. Kitang-kita niyo naman yung transition ng Token Tech. Yung gigil talaga nila na makuha, mas nasa kanila 'yon kumpara mo sa Ginebra San Miguel. Though maganda naman ang mga pinakita ng mga player gaya ni Abarientos, Aguilar. 'Di ba si Troy Rosario kahit na merong ankle sprain, lumalaban, inilaro. 'Di ba? Oh, si RJ Abarientos ang gaganda rin ng mga tira niya, mga 2-point shot. Lalo na si Scottie Thompson. 'Di ba? Si Malonzo medyo kinulang, kinapos, hindi ko masyadong nagustuhan yung mga defense niya kay RHJ kasi nakakawala, nakaka-stretch. Dapat kapag ganitong Game 7, di ba, kailangan pukpukan, gawin mo na yung magagawa mo, yung best mo, ibigay mo na. Pagod na yung mga import Pagod na rin si Justin Brownlee na merong injury. Pero sa kabila nun, despite of everything, despite of injury, talagang lumalaban pa rin. Di ba? O sabihin ng mga basher, no excuse, may excuse na naman kayo. Kaya nga po, no excuses, talo is talo, panalo is panalo. But, ito po yung mga nakita kong factor tsaka mga point na nawala sa Ginebra nung Game 7. Even Coach Tim Cone, sinasabi kay RJ na, this is Game 7. Laruin ninyo yung magagawa ninyong best na mga galaw ninyo. Diba? Nakikita nyo naman sa buka ng bibig habang kinakausap yung mga player niya. Oh. Si RHJ, to think, nag-cramp na rin. May cramps na rin, di ba? May yung sa hamstring niya. Pero, nag-step in talaga ng Batak, Kabuntin, Oftana, Poy Eram, even Poy Eram.
Hindi ba? Yung mga rebound nila yung nagpanalo and talagang sobrang mas gigil ang talk and text. Kaya congratulations sa talk and text. So ito ha, may sabihin ako sa inyo mga kaulo. Sa mga nagsasabi at nagtatanong na kailangan na bang palitan si Justin Brownlee, daming nagsasabi na kailangan na raw palitan si Justin Brownlee kasi bakit ganyan yung mindset natin mga Pilipino, no? Hindi porket natalo, papalitan na kagad. Isipin ninyo mga kaulo, dinala niya sa Game 7 at nasa final sila. 'Di ba? Paano na lang yung ibang mga team, ibang mga import na natalo ng mas maaga? 'Di ba? Isipin niyo kung ano ang nagawa ni Justin Brownlee sa Ginebra. Hindi yung pagtalo, kailangan ng palitan, lagi na lang merong mali, pagtalo, mahina, matanda na. Paano pag champion sila nanalo? Wala kayong sasabihin. 'Di ba? Hindi ganoon yung mindset natin dapat. Dinala niya sa finals at nasa championship game sila. It's an honor pa rin yun at talagang malakas pa rin. Isipin mo na lang na merong injury, yung import, pero nilaro niya pa rin. Diba? Almost na nga, muntik-muntik ka na rin. Pero, talo is talo. Yun lang mga kaulo. Yung mga nagsasabing kangkong ang Ginebra, bakit kangkong? Nasa finals nga po sila, diba? Naglaro sila ng pinale, natalo nga lang sa championship. Diba? Kahit na runner-up lang, achievement pa rin ng team yan at ng mga players. 'Di ba? So ganun lang mga kaulo. Walang hate, no hate sa lahat ng mga team pero syempre, kita nyo naman Ginebra talaga tayo, nakasuporta, never say die. Kaya lang natalo tayo this conference, bawi na lang sa susunod na liga. Okay? And feeling ko naman marami silang makikita diyan na mali sa mga play nila, aayusin nila yan, mag-a-adjust and lalakasan pa sa pagbabalik, okay? So abangan natin yung mga susunod pang mga sports balita and dito sa page ko, sa channel ko.